Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos ka ng ating niloloob. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita ng iba pang tatayo-tayo lamang sa diwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya na mag-iikalabindalawa ng tanghali at na mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Na mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula na mag-ikalimang ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo, at nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad sa upa ko sa inyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, yung ating tinugon ay "Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop." Lagi nating nakikita ang ating Panginoon bilang pastol. At pag sinabi nating pastol, lagi itong naka-associate, lagi itong nakaugnay sa mga namumuno. Kaya nga sa ating unang pagbasa, katulad ng kadalasan, yung mga namumuno sa bayan ng Israel ay itinuturing na pastol.
Pero sa ating unang pagbasa, narinig natin kung papaanong nagagalit ang Diyos sa mga namumuno sa kanyang bayan dahil sa kanilang pagpapabaya. Kaya nga sa bandang huli ng ating unang pagbasa, narinig natin, mismong Diyos na ang pipili ng magpapastol sa kanyang bayan. At malamang, isa sa mga pastol na yon ay ang ginugunita natin ngayong araw, si Papa Pio Ika-10. Isa siya sa mga pinakadakilang Santo Papa at Santo sa kasalukuyang panahon. Mga kapatid, maraming beses na pinaglaban niya ang simbahan. At isa sa mga pagkakataon na yon ay noong gustong makialam yung pamahalaan ng Pranses sa simbahan. Pero pinaglaban niya ang karapatan, pinaglaban niya ang simbahan. Pero isa lang yun sa mga marami niyang nagawa para sa simbahan, para sa bayan ng Diyos. At totoo, siya ay naging mabuting pastol. At inilalarawan ng pagiging mabuting pastol ang pagmamahal at pagiging mapagbigay ng Diyos. Ang pagmamahal na ito at pagiging mapagbigay ay inilalarawan din ng may-ari ng ubasan sa narinig nating ebanghelyo. Kung titignan natin sa unang tingin at sa unang pakinig, para nga namang unfair yung ginawa nung landowner, nung may-ari ng ubasan. Mas matagal nagtrabaho yung mga naunang nagtrabaho mula umaga hanggang hapon. Pero yung mga nahuli, 1 oras lang naman. Hindi ba parang tama lang naman na mag-expect sila na mas marami o mas malaki yung ibibigay dun sa mas matagal na nagtrabaho? Pero ang totoo niyan, yun lang naman din talaga yung usapan nila. 1 denaryo. Ibig sabihin ba nun na daya sila? Nautakan sila? Mga kapatid, kung ilalagay kasi natin yung ating sarili, hindi doon sa mga nagtrabaho, pero doon sa may-ari ng ubasan, malamang maintindihan natin. Kasi the bottom line is, paano ba tayo tumutulong sa ating kapwa? Ang lagi ba nating tanong ay kung ano ang nararapat sa kanila o kung ano ang nararapat sa atin? Madalas kasi ito yung tanong natin. Ano ba yung deserve ng ating kapwa? Ano ba yung deserve natin? At kung tayo ang pinag-uusapan, syempre iisipin natin na deserve natin kung ano yung pinagtrabahuhan natin. At mas malamang din isipin natin na kung ano ang ibibigay natin sa ating kapwa ay kung ano yung deserve nila. Ano yung nararapat. Pero mas magandang tanong at mas malamang yun yung tanong na nasa isip nung may-ari ng ubasan ay kung papaano makakatulong. Kung papaano makakatulong. Mula sa kung ano ang nararapat sa ating kapwa, mas magandang tanongin natin sa ating sarili kung papaano tayo makakatulong. Sa umaga, nag-ikot-ikot yung may-ari ng ubasan. Paano siya makakatulong sa kanyang kapwa? Hinire niya, pinapunta niya sa kanyang ubasan. At sa maghapon, may mga nakatayo pa rin, naghihintay ng trabaho. Dahil noong mga panahon na yon, gano'n naman yung mga tao. Yung mga freelancer, kumbaga sa atin, sa panahon natin ngayon, noong mga panahon na yon, yung mga nagtatrabaho, araw-araw maghihintay lang sa mga marketplace, sa mga mataong lugar. At doon, umaasa sila na hopefully, merong mag-hire sa kanila. So imagine, buong araw din talaga silang nakatayo roon. Pero sa buong araw na yon, ang nasa isip siguro nung may-ari ng ubasan ay paano pa rin siya makakatulong. At isa yung ginawa niya, nagpapunta sa ubasan. Pero pare-parehong tulong yung ibinigay niya
doon sa mga tao. Pero sinasalamin nito kung papaano mag-alaga sa atin ang Panginoon. Dahil ang pag-aalaga sa atin ng Panginoon ay pare-pareho. Ang pagiging pastol sa atin ng Panginoon bilang kanyang mga tupa ay pag-aalaga ng pare-pareho. Ibig sabihin, hindi tumitingin ang Diyos sa kung gaano karami ang ating ginagawa, sa kung gaano kalaki ang ating naibibigay, pero sa kung gaano kalaki ang ating pananampalataya. Hindi may mga iba sa atin matagal nang mabubuting tao, marami sa atin matagal nang nananampalataya, pero marami sa atin sa bandang huli na ng buhay nila nagkaroon ng conversion, nagkaroon ng pananampalataya. Pero hindi ibig sabihin nun, yung mga mas naunang naging mabuti ay mas mauunang mapupunta sa langit. Pero at the end, iisa lang naman yung kalalagyan natin. Lahat tayo, hopefully, mapunta sa piling ng Diyos. Pero ang importante doon ay nagkaroon tayo ng ugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa Kanyang, hindi dahil sa gawa natin, pero dahil sa Kanyang pagmamahal at pagiging mapagbigay. At inaanyayahan tayong lahat na salaminin at isabuhay yung ganitong klase ng pagmamahal at mapagbigay pagbibigay sa ating kapwa. Na kapag tayo nakakakita din ng success ng pag-unlad ng ating kapwa, sana ang maramdaman natin kaligayahan. Sana ang maramdaman natin kasiyahan para sa kanila, hindi inggit, hindi galit, hindi katulad ng mga nagtrabaho na nauna na sinasabi, bakit sila ganun yung tinanggap nila? Ako nagtrabaho ng matagal. Sana pag tayo nakakita ng success ng ating kapwa, ng pag-unlad ng ating kapwa, ang maging reaksyon din natin ay hindi katulad nung ibang manggagawa, kundi katulad nung may-ari ng ubasan, kasiyahan at kaligayahan para sa ating kapwa. Mga kapatid, pinapakitaan tayo ng ating mga pagbasa ng halimbawa ng pantay na pagmamahal at pagiging mapagbigay sa ating kapwa, na una lagi nating nararanasan mula sa Diyos. Lagi nating tandaan, pantay lagi ang pagmamahal at pagiging mapagbigay ng Diyos sa atin. At nawa, maibahagi din natin yung ganong kapantay na pagmamahal at mapagbigay o pagiging mapagbigay ng Diyos sa ating kapwa. Amen.